Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, isang mapagpalang pagbati po mula dito sa inyong inang bayang Pilipinas. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Isa po kami sa mga himpilan at isa po kami sa mga nasa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya para sa espesyal na edisyon na ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama namin sa pagsasahing papawid at paghahatid sa inyo ng programang ito, ang ating mga katuwang sa Master Control, of course, nandyan sila Milo Janela, Susan Aizon. And of course sa ating Wirecast, nakasama naman natin si Hero. At sa ating live audio streaming, kasama natin si Jerome Toledo. At ang ating producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine. Lalong-lalo na sa mga nakikinig at sumusubaybay sa atin sa labas ng bansa, lalo na sa ating mga milyon-milyon mga overseas Filipino workers, maging ang ating mga Filipinos living and working abroad. Bakit ko nasabing special edition tayo ngayon dito sa ating Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko? Sapagkat ang inyo pong himpilan, ang inyong lingkod at ang himpilang ito, Radyo Pilipinas World Service, ay nakakatanggap ng liham mula sa isang magulang na nagpapaabot ng kanyang concern para sa kanyang anak na nasa Dubai. Tawagin na lamang po natin na itong magulang na ito na si Nanay Susan. Si Nanay Susan ay taga Pangasinan at ang kanyang anak ay tago na lang natin sa pangalang Shaila na nagtrabaho sa Dubai. Okay? At ito po ay may kaugnayan dito nga po sa paghiling ng request ng assistance ni Nanay Susan sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service para malaman ang kalalagayan ng kanyang anak na si Shaila dyan po sa bansang Dubai. At para po tayo naman ay tulungan at makatuwang sa pagsasayang papawid at pagbibigay ng serbisyo publiko na ito para kay Nanay Susan, ay makakasama po natin ang ating labor attaché mula po sa Migrant Workers Office dyan po sa ating embahada o Philippine Consulate sa Dubai. Alright. Pareho na po silang nasa linya ng komunikasyon. Unahin ko munang batiin ang ating pong labor attaché mula po sa Dubai, si Attorney John Rio Bautista. Attorney Bautista, magandang araw po sa inyo at welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Okay, sige. Ay establish lang natin ng kaunti yung ating communication kay Attorney John Rio Bautista, ang ating labor attaché mula sa Dubai, ang ating Migrant Workers Office sa Dubai. Okay na ba tayo kay Labor Attaché Attorney John Rio Bautista? O sige, habang ini-establish yung communication line sa ating Labor Attaché dyan sa Dubai, batiin ko muna, papasokin ko muna si Nanay Susan direct from Pangasinan. Nanay Susan, kamusta? Nanay Susan, narinig niyo ba ako? Opo, sir. Okay, sige. So, maraming salamat. Teka, sige. Okay, audio naman, narinig naman kita. Pero sige, at maraming salamat sa pagpapaunlak dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At para lang magkaroon tayo ng konting background dito sa ating edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, humihingi po kayo ng tulong, assistance, sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng isang liham na ipinadala po ninyo sa akin. Alright. Okay. Ang liham, ano po ang nilalaman nung para po ma-verify lang, ano po ang hinihingi ninyong request assistance mula sa Radyo Pilipinas World Service maging sa mga ahensya ng gobyerno na dapat makatugon po sa inyong request? Ano po, sir, hiningi ko po na sana po
matulungan yung anak ko doon dahil po sa totoo lang wala siyang kasalanan. Napag-utusan lamang po siya. Okay, sige. So, hinintay lang natin ma-establish yung communication line kay Attorney John Rio Bautista, ang ating labor attaché mula sa Migrant Workers Office sa Dubai. Nasa linya na si Labor Attaché Attorney John Rio Bautista. Attorney Bautista, magandang araw po mula dito sa Pilipinas, dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasamang Ray, magandang hapon po sa inyo dyan sa Pilipinas at sa inyong mga tagapakinig sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kami po ay bumabati sa inyong lahat. Maraming salamat po, Labor Attaché John Rio Bautista, Attorney John Rio Bautista, sa pagpapaunlak nyo. Napakahalaga po ng ika po ng inyong presensya at participation sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ito po ay bilang pagtugon dito sa liham letter request ni Nanay Susan na taga Pangasinan hinggil sa kanyang anak na si Shaila. Itago na lang natin sa pangalan Shaila, no? Na ika nga po nandyan sa Dubai. At nasa linya rin po ng komunikasyon si Nanay Susan. So Nanay Susan, nasa kabilang linya si Attorney Rio Bautista, ang ating labor attaché sa Dubai. Bigyan nyo kami ng konting para ika nga marinig din ni Attorney Bautista yung request ninyo sa ating himpilan maging sa ika nga DMW at sa Department of Foreign Affairs. Nanay Susan? Sir, isasalisi ko na po. Hindi, sige. Ano po muna yung gusto niyong iparating na request dito sa ating himpilan at dito sa ating labor attaché? Gusto ko pong matulungan yung anak ko na mapabalik sa Pilipinas dahil po nga ikilong po siya na walang sapat na dahilan. Pinag-utusan lamang po siya. Hindi niya alam na illegal pala yung pinag-depositan niya ng pera, sir. Okay, yun po ba ang naging kwento sa inyo ng inyong anak? Kaya siya Opo, nakakulong opo. ngayon. Yun ang kwento niya sa inyo. Okay, yun ang pahayag Opo. niya sa inyo. Alright, kaya po natin pinakiusapan ang ating labor attaché diyan sa Dubai ay upang ma-confirm kung ika nga nasa piitan nga ang inyong anak at kung tama ba, confirm ba na yung mga sinasabing kasong isinampa laban sa kanya. Ano ho, Nay? Pakinggan po natin si Attorney John Rio Bautista, ang ating labor attaché mula sa Dubai. Attorney Bautista, nagkaroon na po ba kayo ng ugnayan or na-verify na po ba ng ating labor attaché sa Dubai itong kalalagayan nitong ating kababayang si Shaila? Walang hinahawakan ng MW Dubai ang kaso ni ang ating nagangalang OFW Shaila. Siya po ay lumapit din sa amin para matulungan at kami ay nagbigay ng legal na tulong sa kanya. Ang aming pong legal retainer ng MW Dubai ay tumulong, padala ng abogado para ihain yung apelado sa kanyang kaso. Maliwanag ho kasi ang instructions sa amin ni Secretary Hans Kakdak ng DMW. So may mga nangangailangang OFW, kailangan ho lagi listo at handa ang MW para bigay ng tulong. So, meron hong apila siya ngayon pero hindi ko na ho papatagalin ng kwento kasamang Ray. Sige po. Para hindi na rin mag-alala si Nanay Susan. Opo. Ano ho ba ang mangyayari? Ito na ho. Nay, makinig kayo ha. Makinig kayo sa ticket ni Shaila. makinig kayo sa sinasabi ni Attorney Bautista, ang ating labor attaché. Po. Opo. Hindi na ho natin papatagalin yung pag-aalala ni Nanay Susan. Ito po, ticket po ito, kopya ng ticket na para kay Shaila. Uy, teka. Ang date po nito ay May 1. Mhm. Ibig sabihin, Ito Attorney, ang nag-provide ng ticket, Mhm. ang MWO po ang nag-provide ng ticket para sa kanya. Ang sunod po namin gagawin, makikipag-coordinate po kami sa authorities dito para kaagad-agad mapauwi na si Shaila. Ang date po ng ticket ay May 1. wow, teka muna, sandali lang ha. Teka lang muna, Nanay.
Sandali lang, Labor Attaché Attorney John Rio Bautista. Tama po ba yung narinig namin? Makakauwi na si Shaila by next month, May 1, that meron nang nakaprepare na plane ticket para sa kanya? Tama po ang inyong narinig. Kami po sa Migrant Workers Office ay kaagad-agad na kumuha ng ticket pagkatapos namin makipag-ugnayan sa authorities dito sa jail. At ito po ay i-endorse po namin sa kanila para ang lahat pa ng dapat na proseso ay matapos. At wag lang po sana magkaroon pa ng aberya. Ay inaasahan po natin na sa May 1, alas 10 po ng gabi, ay makakabiyahe si Shaila pauwi ng Pilipinas. Wow, talaga naman napakabilis na aksyon mula sa sa ating Labor Attaché, mula sa ating Migrant Workers Office sa Dubai at sa Department of Migrant Workers. Wow, napakabilis na aksyon. Ayan ang talagang tinatawag na serbisyo publiko, makakabangon sa serbisyo publiko. Nanay Susan, narinig niyo si Labor Attaché Attorney John Rio Bautista. O anong reaksyon niyo ngayon? Ano reaction niyo diyan? Ha? Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Yes, sir, narinig ko po. Makakauwi na po si Shaila by next month, May 1. Hanggang May 1, nakahanda na yung plane ticket. Ha? Lord po, hallelujah po. O sige, magpasalamat po kayo kay Attorney Rio Bautista sa Department of Migrant Workers, kay Secretary Hans Leo Kakdak, at sa ating Pangulong Marcos Jr. Go ahead po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Ayun, pati tuloy ako, Attorney, naiiyak na dito eh. Teka muna. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Okay, sige. Sana nga wala nang maging ibang balakid pa po, Attorney Bautista, dito sa nalalapit na pag-uwi ng ating kababayang si Shaila. Huwag po kayo mag-alala. Tututukan po natin ito para masigurong makauwi siya. At kung ano pa man ang kinakailangang tulong na pwede nating ibigay sa ating kababayan, ay gagawin po natin ito. Ito po ay maliwanag, again, ang kautusan sa amin ng aming Secretary Hans Leo J. Kakda na kailangan mabilisan ang tulong na ibibigay natin sa lahat na nangangailangan sa ating mga kababayan dito. Ang aming pong lubos na pasasalamat sa inyong dedikasyong serbisyo. Tama nga yung sinabi ni Secretary Hans Leo Kakda nung na-interview ko siya doon sa programang Bangon Bayang Mahal. Magaling, mabilis at epesyente ang ating Labor Attaché sa Dubai. You have proven him dead correct. Attorney John Rio Bautista. Maraming salamat, Attorney. Pero bago ang lahat, ano ba ginawa niyo? Bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin at makakauwi na itong si Shaila. Ugnayan na alam po, kailangan natin ang maliwanag na pakikipag-ugnayan sa authorities para malaman talaga kung ano pa ba ang problema at masolusyonan. So, na-identify ho natin, kaya kaagad-agad natin na huwag nang patagalin pa, sa halip na po, hintayin pa natin sa gobyerno o sa ibang tao manggaling. Ang MW na po nag-provide ng ticket para sigurado makauwi agad siya. Wow, sige. Nanay, ano na po ba yan at mapapalagay na ba ang inyong loob, kalooban? Ngayong narinig niyo po yung magandang balita na yan mula sa ating Labor Attaché sa Dubai, si Attorney Rio Bautista. Salamat po, sir. Sir Rio Bautista, salamat po. Sige, Nay. Huminahon na ho kayo. Salamat po sa inyo. Hinahon na ho. Baka mamaya makasama pa sa inyong yan. Alam kong may karamdaman din kayo. Pero ibig sabihin, konting relax lang tayo dyan. Okay. Opo. Relax na po ako. Sige. Dahil alam ko na pong makakauwi ang anak ko. Ayun. Alam ko na pong makakauwi siya. Salamat Sige po. Alright. Well, Attorney John Rio Bautista, tulad ng paulit-ulit ko pong binabanggit, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin at sa dedikasyon nyo sa inyong trabaho, sa mabilis na aksyon dito sa kinasapitan o sinapit itong ating kababayang si Shaila at makakauwi na po siya. We cannot express our deepest gratitude para po sa inyong ginawang serbisyo publiko para sa ating kababayan. Salamat po, sir. Wala na naman po kasamang Ray at asahan po ninyo ng Department of Migrant Workers at ang Migrant Workers Office kung saan panig man ito ng mundo
ay nakahanda pong tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Masasabi niyang totoo ng DMW na ang DMW ay tahanan ng OFW. Maraming salamat po, Attorney Bautista. Maraming salamat po. Ayan, okay, sige po. Alright, nanay, so antabayanan nyo na lang yung pag-uwi ng inyong anak ngayong buwan ng, itong darating na buwan ng Mayo. Ano ho, at Salamat po sa inyo. Salamat po. magpasalamat, ang higit pong pasasalamat sa ating Department of Migrant Workers, sa DMW, kay tumulong sa anak ko. Salamat po. kay Secretary Hans Leo Cacda, kay Attorney Rio Bautista, ang ating labor attaché mula sa MWO sa Dubai, and of course kay Pangulong Marcos Jr. Ano po, dahil ang utos po kasi ng Pangulo sa ating mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa DMW, pangalagaan at bigyan ng proteksyon at itaguyod ang kapakanan ng ating mga OFWs sa abot ng makakaya ng ating mga embahada ng DMW at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayan, so okay. So masaya ka na, Nay, ha? Medyo Sige po, sir. Makakatulog na po ako ng mga hindi. Ay, Darating sige. na yung anak ko. Okay. Ay, sige po, Nay. At makikipag-ugnayan po kami makatapos nitong panayam na ito. Tatawagan pa rin po namin kayo ni Step. Kasi meron pa rin ho tayong kinakailangan coordination na gawin. Ano ho, Nanay Susan? Huwag niyong papatayin muna yung cellphone niyo, ha? Okay, sige. Opo, sir. Opo, sir. Alright, sige. Maraming salamat kay Attorney John Rio Bautista, ang ating labor attaché mula sa Dubai. Ano po? What a day. What a day. What a day to celebrate, no? Doon po kasi makikita yung dedikasyon ng ating mga ahensya ng gobyerno, yung dedikasyon ng ating mga labor attaché, tulad ni Attorney Rio Bautista. Tutuusin po nyo mga kababayan, yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Nung isang linggo ko lang nakausap si Attorney Rio Bautista, o nakipag-ugnayan si Step kay Attorney Rio Bautista, na pinarating natin nga itong concern ni Nanay Susan para kay Shaila, yung kanyang anak. Halos wala pang 2 linggo. Wala pang 1 linggo, if I'm not mistaken, eto na. May action na. So, saludo tayo, saludo tayo sa DMW, kay Secretary Hans Leo Cacda. Ulitin ko, kay Attorney John Rio Bautista, ang ating labor attaché mula sa MWO sa Dubai. So, Nay, maraming salamat, ha, at dalangin namin na wala nang maging problema pa, wala nang maging balakid pa sa pag-uwi ng inyong anak na si Shaila sa Pilipinas ngayong buwan ng Mayo. Makakasama nyo na po siya. At sana pag dumating siya at nakapagpahinga, bisitahin nyo naman ang DMW, si Secretary Cacda, para makapagbigay pasalamat tayo sa kanilang napakabilis na aksyon. Ano, Nay? Sige, Nay. Opo. Opo. Salamat po, sir, ha? Sige, salamat din po. Nanay Susan. Sige, maraming salamat. Okay. At gayon din po, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, Nanay Susan, para mai-deliver namin ang inyong request na public service. Thank you very much po. Okay. At kami po yung magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong style ng krimen. Tulad ng carjacking noon, narentangay na ngayon. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts.
Sa pagkamit ng kapayapaan at pagkakaisa, pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang police visibility sa bansa. Gumagamit ng crime map ang pambansang pulisya upang matukoy ang mga lugar na kinakailangan ng dagdag puwersa. Mula July 2022 hanggang November 2024, nakapagtala ng 75,000 na krimen, mas mababa sa higit 238,000 noong 2016 hanggang 2018. We are on track towards a safe, secure, and empowered bagong Pilipinas. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Para sa ating mga bagong bayani, babangon sa makabayang serbisyo publiko dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, ito pong muli ang ating programa nga babangon sa makabayang serbisyo publiko. Dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, at ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kanina po, ako po ay, well, to be honest, I'm still overwhelmed sa nangyari, sa magandang balitang inihatid sa atin ni Attorney John Rio Bautista, ang ating labor attaché mula sa Migrant Workers Office ng Dubai. At kanina kausap din natin yung ating nag-aalalang nanay na si Nanay Susan, dahil sa kanyang anak na si Shaila, na kung sasabihin ko na nakakulong po siya kasi sa isang piitan sa Dubai. At medyo matagal-tagal na rin pong nakapiit itong si Susan sa isang piitan dyan sa Dubai. I think nagsimula noong January. Dahil sa isang kaso na kanyang kinaharap. Ngayon, ang magandang balita, makakauwi na si Shaila. Ayon kay Labor Attaché Attorney John Rio Bautista ng ating MWO sa Dubai, this coming May. May 1. O sabihin na natin, bigyan natin ng konting palugit, first week of May. Magandang balita pa rin po yun. Di ba? Ready na yung ticket ni May. Biruin niyo, ni Shaila. Ready na yung ticket ni Shaila. Ha? Come to think of it, mga kababayan, mga kapatid. Isang linggo pa lang namin kinakausap si Nanay Susan at si Attorney John Rio Bautista, maging ang Department of Migrant Workers. Ganun po kabilis ang aksyon ng ating ganun po kabilis ang aksyon ng DMW. Ha? 1 week na lang, uuwi na si Shaila. Biruin niyo po yan. Isang malaking blessing, dahil mag-blessing sa pamilya ni Nanay Susan, dahil po sa dedikasyon ng serbisyo, public service, yan po ang tinatawag nating tunay na public service, na ibinibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng ating Department of Migrant Workers, sa pamamagitan ng ating mga dedikato at masisipag na mga migrant worker officers, sa iba't ibang embahada ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. So, hats off tayo kay Attorney John Rio Bautista, hats off tayo, saludo tayo sa Department of Migrant Workers sa panguna ni Secretary Hans Leo Kakdak. Ayan. Alright, sige po. At wow, talaga naman, talaga naman. Sige. Sabi ko nga sa inyo, I'm still a bit overwhelmed dito sa napakagandang development na ito. And this is a reason to celebrate para sa pamilya ni Nanay Susan at ni Shaila. Okay, sige. Ulitin ko lamang po, ha. Tayo po ay pwede nyo subaybayan sa ating Facebook broadcast live sa inyong Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. At pwede rin nyo kami mapakinggan ng live sa ating live audio streaming. I-access nyo lang po ang ating mag-download lang kayo nung ating PBS Radio app. Doon sa inyong, kung kayo ay smartphone, punta lang kayo sa Google Play. Kung kayo iPhone, punta lang kayo sa App Store. Doon sa browser na yon, i-type nyo lang e-box PBS Receiver. Pag nakita nyo na po yon, i-click nyo yon, i-install nyo, at
makikita nyo na po, lalabas na sa inyong cellphone yung mga tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service kasama ang RP1, RP2, RP3, FM1, FM2, and of course, ng Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lang po yung Radyo Pilipinas World Service tile icon at mapapakinggan nyo na po ang mga programa dito sa ating himpilan. Siyempre, meron din tayong YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service at mapapanood at mapapakinggan nyo na po ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. Yung mga nakalipas na programa at yung mga kasalukuyang programa. Yun yung tinatawag natin na parang podcast. Yan. So, please, pakiusap lang, please like, share, follow, and subscribe sa ating pong mga social media app. Muli po, sa ngalan po ng buong staff ng Radyo Pilipinas World Service, sa ating production team, sa ating technical team, sila Milo Jonella, sila Hero, sina Jerome sa production side, of course, kasama si Ate Susan. Sa production side, katuwang natin para makamit itong magandang balitang ito, si Miss Stephanie Vicente. Okay? Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. At tatandaan, makakabangon sa makabayang serbisyo publiko. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.